Wellman TV. Alexander. Last Kabanata 961. Kabanata 641. Nang dumating si Terry, tumalon si Ryan at sinabing, "Tito Terry, sa wakas nandito ka na." Tumayo din si Andrew at sinabing may nakakabigay puri ng ngiti sa kanyang mukha, "Mr. Pearson, ang aking anak ay bata pa at ignorante. Ito ay mapangahas na abalahin ka na pumunta sa aming bahay." Kinaweyan ni Terry ang kanyang kamay at sumagot, "Walang problema." Si Alexander lang ang naiisip niya. Wala siyang interes na makipagpalitan ng kasiyahan kay Andrew. Mabilis na inalok ni Andrew si Terry ng sarili niyang upuan. Sabi niya, "Makiupo ka." Napaupo si Terry sa pang-isahang sofa ng walang humpay. Mabilis na tanong ni Ryan, "Tito Terry, nabanggit mo na personal mong bibisitahin si Lucas Manor. Bumisita ka ba sa kanila nitong nakaraang araw?" Nagulat si Terry sa tanong na iyon. Agad niyang naalala ang nangyari sa Lucas Manor's parlor noong araw na iyon. Ito ay isang nakakahiyang nangyari na natural na ayaw niyang malaman ng mga Coleman ang tungkol dito. Sinubukan niyang magmukhang kalmado at sinabing, "Naging abala ako sa mga opisyal na tungkulin nitong nakaraang araw at hindi ako makahanap ng oras para gawin iyon. Gayunpaman, nag-imbita ako ng isang makapangyarihang tao sa Scanvia dahil sa pag-aalala sa ating kaligtasan. Mamaya, pupunta ako sa Lucas Manor kasama ko siya, gusto kong makita sa sarili ko kung sino ang mas mabigat, ang maliit na apo ng mga Lucas o ako." Ang ikalawang bahagi ng talumpati ni Terry, kung saan inimbitahan niya ang isang makapangyarihang tao, ay totoo, ngunit ang unang bahagi ay isang kasinungalingan. Bumalik sa Lucas Manor, pinagbuhatan siya ng kamay ni Alexander. Pinilit pa niya itong lumuhad at humingi ng tawad sa kanya. Paano malalamon ni Terry ang gayong pangkaraniwang kahihiyan na ibinigay ng isang batang greenhorn? Oh, gusto mong ikumpara kung sino ang mas mabigat? Sa eksaktong sandaling ito, isang mapanuksong boses ang nagmula sa pasukan. Napatingin ang lahat sa direksyon ng tunog. Nakita nila ang gwapong lalaki at pumasok sila kasama ang kanyang subordinate na si Diane. "Alexander." Nagulat ang lahat nang makita si Alexander. "Alexander, nagulat ako na naglakas loob kang tumapak sa bahay ko." Aisling ngumisi si Ryan. Ngumisi din sa gilid sina Belinda at Peach. Akala nila ay pumasok si Alexander sa isang bitag. Tumaas ang isang kilay ni Alexander, at bumagsak ang tingin niya kay Terry nang sabihin niya ito, "Why wouldn't I dare? Terry, uuwi ka pa ba at uupo dito kung hindi dahil sina Jeffrey at Clara na nagsusumamo para sa iyo?" Pabalik sa mansyon ni Lucas. Nagulat ang lahat nang marinig nilang sinabi ni Alexander ang mga katagang iyon. Ano ang ibig niyang sabihin? Bumisita ba si Terry sa Lucas Manor 2 araw na ang nakakaraan? Muntik na ba siyang mapatay ni Alexander? Hindi ba't sinabi lang ni Terry na masyado siyang abala sa mga opisyal na tungkulin at wala siyang oras para bisitahin sila? Lahat ay nagdududang sulyap kay Terry. Nobela. Namula agad ang malaki at matabang mukha ni Terry. Kumislap ang tingin sa kanyang mga mata. Mukha siyang nahihiya at galit. Sumigaw siya, "Kalokohan ka. Sa tingin mo sino ka? Sa tingin mo ba mapipigilan kita?" Malamig na tumikim si Alexander, "Hush. I'll start with settle the accounts with the Colemans. There will be a lot of time for me to compete with you later." Pagkasabi noon, walang pakialam si Alexander sa kung anong uri ng kalokohan ang ibinuga ni Terry. Napatingin siya kina Andrew at Ryan. "Ryan, binalaan na natin noong isang araw na pumunta sa Lucas Manor para salubungin ang iyong kamatayan. Kung nagpakita ka ng maagang pag-uugali sa pamamagitan ng pag-amin sa iyong pagkakamali, baka nailigtas ko ang buhay mo. Hindi mo lang ipinakita ng pagsisisi, kundi ikaw din tinangka akong pasunurin gamit ang lakas ni Terry. Wala akong dahilan para patawarin ka ngayon." Kabanata 642. Noong araw na iyon sa dalampasigan, binastos ni Ethan sina Yulia at Valerie, at sinampal pa niya ang mga ito. Nais ni Alexander na ayusin ang mga marka kasama si Ryan, na nag-utos sa mga aksyon ni Ethan. Sina Yulia at Valerie ang mga soft spot ni Ethan. Ang sinuman, na naglagay ng kamay sa kanila, ay nararapat na mamatay. "Oo, boss.
Natanggap ni Dayan ang order, at agad niyang iginuhit ang dragon dagger na nakatago sa kanyang baywang. Nobela. Si Andrew, na nakaupo sa tabi ni Ryan, ay sumigaw, "Hoy, Alexander, huwag kang mayabang. Maaaring mas malaki ang impluwensya ng pamilya Lucas kaysa sa pamilya Coleman, ngunit malayo ka lang sa pamilya Lucas. How dare you threaten to kill my son in front of me? Do you seriously think I'm someone you can push around? Do you honestly believe you can do as you please?" Tama iyan. Ngumisi si Alexander, "Walang halaga sa akin ang pamilyang Coleman. Ang pagdurog sa inyong lahat hanggang mamatay ay magiging isang piraso ng cake. Mayroon kang death wish sa pamamagitan ng pakikipagtalo sa mga taong pinapahalagahan ko. Alexander, napakalayo mo na." Nang marinig ang sinabi ni Alexander, nagalit sina Andrew at Ryan. Ang pamilya Coleman ay maaaring hindi ang pinakamaimpluwensyang, ngunit sila ay itinuturing na mahusay na itinatag. Si Alexander ay matapang na minamaliit ang aming pamilyang Coleman kahit na siya ay isang malayong kamag-anak lamang ng pamilya Lucas. Gayunpaman, hindi pa dumarating si Chief Mitchell. Naiwan sina Andrew at Ryan na walang ibang pagpipilian maliban sa galit. Nabalitaan na ni Andrew kay Ryan ang kakaibang pangangatawan ni Alexander. Si Alexander ay magpapalipad ng isang matanda na may isang sampal. Alam ni na Andrew at Ryan na hindi nila kayang makipag-away, dahil sa nakakakilabot na pangangatawan ni Alexander. Kung nagpasya silang kumilos laban kay Alexander, mamamatay lang sila. Isang nag-uutos na boses ang tumunog habang sina Andrew at Ryan ay itinatago ang kanilang mga pagkabigo sa kanilang sarili. Ganyan ang yabang. Are you delusional? Nang matapos ang pangungusap, itinulak ang pinto. Isang malaking grupo ng mga pulis ang nakasuot ng uniforme. Tumakbo sa loob. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking namumuno sa mga opisyal ay nagpakita ng kagitingan. Sa kanyang kanang kamay sa kanyang baywang, ito ay naging malinaw na siya ay may isang handgun holstered sa lugar na iyon. Ang taong iyon ay si Daniel, ang hepe ng Scanvia Police Headquarters. Nang makita si Daniel, nagliwanag ang mga mata nina Andrew at Ryan sa pag-asa. "Daniel, andito ka pala. Ang tagal kong naghihintay." Nginitian ni Ryan si Alexander bago sinabihan si Daniel, "Mr. Mitchell, dalian mo ang mga tauhan mo para hulihin ang mga kriminal. Sila ay pumasok sa tirahan ng pamilya Coleman. Bukod dito, nagbanta sila na papatayin ako at buburahin ang aming presensya sa Scanvia City." Sa pagkakaalam ko, Alexander ang pangalan ng salarin. Delikadong individual siya. Mabilis siyang barilin. Nang marinig ang sinabi ni Ryan, tumingin sina Belinda at Peach kay Alexander na may mapanuksong mga mata. Nakaramdam sila ng pagmamalaki sa kanilang sarili. Ang mga pulis ay nilagyan ng mga punong baril. Walang pagkakataong makatakas si Alexander, gaano man siya kabigat. Higit pa rito, ang mga pulis na ito ay mula sa pagpapatupad ng batas. Ang paghihiganti ni Alexander ay ituturing na isang seryosong pagkakasala. Nang marinig ang sinabi nina Andrew at Ryan, tumango si Daniel. Mabilis niyang inutusan ang iba pang mga pulis. Nakuha ng mga pulis ang utos, at mabilis nilang kinuha ang kanilang mga baril. Nakatutok ang mga busel ng baril kina Alexander at Dayan. "Ihulog mo ang iyong mga armas. Itaas ang iyong mga kamay. Ito na ang iyong huling babala. Kapag hindi ka sumunod, magpapaputok kami." Mariing utos ni Daniel kina Alexander at Dayan. "Sino ka?" Malamig na sinulyapan ni Alexander si Daniel habang nagtatanong. Kabanata 643. Ngumuso si Daniel, "Nagtataka ka kung sino ako." Ipinagmamalaki ni Daniel, "Ako si Daniel, ang bagong hinirang na chief ng Scanvia Police Headquarters." Naaliw na tumingin si Alexander kay Daniel, "Oh, ikaw pala." Naglakad si Dayan patungo sa kinaroroonan ni Daniel na ikinagulat ng lahat ng naroon. "Huwag kang gagalaw." Nakaalerto ang mga pulis habang pasulong si Dayan. "Hands up, right now. This is your final warning." Ang paggawa pa ng anumang hakbang ay ituring bilang isang pag-atake sa mga pulis. "Magpapaputok kami." Hindi pinansin ni Dayan ang kanilang mga babala.
Lumakad siya pasulong, humarap kay Daniel. Smack! Isang malakas na sampal ang damapo sa mukha ni Daniel. Napakalaki ng epekto para kay Daniel. Hinampos ni Doyan si Daniel sa sahig kaya namamaga ang mukha. Ano? Nangyari ang lahat sa isang segundo. Walang sino man ang nagkaroon ng oras upang mag-react. Ang mga nanunood ay nakatayo roon na hindi makapaniwala, na nakabuka ang kanilang mga panga. Nobela. Walang umaasa na si Doyan, ang subordinate ni Alexander, ay magkakaroon ng kapangahasan na atakihin si Daniel. Pisikal. Tinutukan ng baril ng mga nakapaligid na pulis si Doyan. May death wish ba siya? Hepe. Ayos ka lang ba, Chief? Lahat ng mga pulis ay tumingin kay Daniel, na nasa sahig, na nag-aalala. Natigilan si Daniel sa kanyang pagkabigla, pinagalitan ang nasusunog na sensasyon sa kanyang mukha nang mabilis siyang bumangon. Itinuro niya sina Alexander at Doyan, sumisigaw, "You're audacious. I'm the chief of Sconvia Police Headquarters. How dare you slap me? This is a serious crime. Lahat, itutok mo ang baril mo sa dalawang manggugulo. Barilin sila hanggang sa mamatay sa mismong lugar." Pinangunahan ni Daniel ang kanyang mga tauhan sa operasyong ito dahil sa relasyon nila ni Andrew. Nais din niyang ipakita ang kanyang awtoridad. Gayunpaman, hinampos ni Doyan si Daniel sa sahig, na ikinahiya niya sa harap ng lahat. Ito ay isang kahihiyan. Desidido si Daniel na hindi madaling pakawalan sina Alexander at Doyan dahil sa sampal. Nang itutok ng lahat ng mga pulis ang kanilang mga baril kina Alexander at Doyan, sumigaw si Doyan, "Daniel, hindi ka matatalaga bilang hepe ng pulisya kung hindi dahil sa Dragon King. How dare you insult the Dragon King as the troublemaker?" Nagulat ang lahat sa tanong ni Doyan. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang Dragon King? Yan ba ang title ni Alexander? May papel ba si Alexander sa pag-promote ni Daniel bilang hepe ng pulisya? Gayunpaman, tinanong ni Alexander kung sino si Daniel kanina. Estranghero sila sa isa't isa. Habang ang lahat ay gumagawa ng kanilang mga hula, ang puso ni Daniel ay nanginag. Ang dating hepe ng pulisya, si Frank, ay may malawak na network ng mga taga-suporta. Siya ay may malaking awtoridad sa loob ng Sconvia Police Headquarters. Inakala ng lahat na makakapitan man lang ni Frank ang kanyang posisyon bilang hepe ng Sconvia Police Headquarters sa loob ng 5 taon. Gayunpaman, ilang araw lamang ang nakalipas, sinaktan ni Frank ang isang kilalang tao. Isang tawag sa telepono ang nagresulta sa pagkakatanggal ni Frank sa opisina, na nag-udyok sa hindi inaasahang promosyon ni Daniel. Ayon kay Doyan, sinaktan ni Frank ang isang malaking shot. Maaaring ito ang lalaking nauna sa akin. Hari ng Dragon. Sa pag-iisip nito, nanginginig si Daniel sa takot, at pinagpawisan siya ng malamig. Si Frank ay tinanggal dahil nasaktan niya ang Dragon King. Sa kabilang banda, nakinabang si Daniel sa pangyayaring ito, at dapat siyang magpasalamat sa Dragon King. Gayunpaman, pinagalitan ni Daniel ang Dragon King bilang isang manggugulo. Kung nasaktan ni Daniel ang Dragon King, mawawalan din ng posisyon si Daniel bilang hepe ng pulisya. Thud. Binaliwala ni Daniel ang anumang alalahanin para sa kanyang reputasyon, at agad siyang lumuhod. Direksyon kung saan nakatayo si Alexander. Mr. Tomas. Please accept my apologies, Mr. Tomas, for my rudeness. Kabanata 644. Ano? Lahat ay hindi makapaniwala. Nawala ang isip nina Andrew at Ryan. Anong nangyayari? Si Daniel ang hepe ng Sconvia Police Headquarters. May karapatan siyang magsalita sa harap ng mga big shot. Gayunpaman, si Daniel ay nakaluhod sa harap ni Alexander, humihingi ng tawad. Nabaliw na ba ang mundo? Hindi ito kapani-paniwala. Nangyari ito kahit paano tinanong nina Andrew at Ryan kung ano ang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Napatingin si Alexander kay Daniel na nasa sahig. He sneered, "I'll give your credit for your quick realization. Nobela. I'm giving you 30 minutes. Bumalik ka sa police headquarters at hilingin sa mga superiors mo na kumuha ng papalit sa iyo. Hindi ka na hepe ng pulisya dahil inabuso mo ang iyong awtoridad."
Nahihilo si Daniel nang marinig ang bilin ni Alexander. Si Daniel ay hinirang hindi nagtagal. Gayunpaman, hiniling ni Alexander na bumaba si Daniel bago niya matikman ang kanyang bagong posisyon. Bukod dito, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Daniel na mahirang na hepe ng pulisya. Tiyak na hindi nagustuhan ni Daniel ang sitwasyon. Gayunpaman, walang magawa si Daniel. Hindi niya kayang sakta ng isang tao na maaaring gawing walang tao si Frank sa isang tawag sa telepono. Sa pagkuha ng leksyon sa nangyari kay Frank, alam ni Daniel na kapag hindi niya sinunod ang hiling ni Alexander, mawawala rin ang uniforme niya. Gaya ng sinabi ni Alexander, isa ng awa na kailangan lang magbitiw ni Daniel sa kanyang posisyon bilang hepe ng pulisya. Oo, Mr. Tomas. Matapos muling ayusin ang kanyang mga iniisip, mapagpakumbaba namang pumayag si Daniel at mabilis na umalis kasama ang iba pang mga pulis. Ryan, si Daniel ba ang huling pag-asa ng pamilya Coleman? Nginitian ni Alexander sina Ryan at Andrew. Si Ryan at Andrew ay basang-basa sa malamig na pawis, takot na salubungin ang tingin ni Alexander. Nagsusumamo silang tumingin kay Terry, umaasang mailigtas sila ni Terry. Gayunpaman, si Terry ay walang ekstrang pagsisikap na abalahin sila. Nagulat si Terry, na puno ng kawalan ng katiyakan at pagdududa. Hindi ba ang pamilya Lucas lang ang taga-suporta ni Alexander? Paano napakalaki ni Alexander? Sa ilang mga salita, pinanginginig ni Alexander ang hepe ng Sconvia Police Headquarters at humihingi ng tawad. Ito ay hindi kapanipaniwala. Alam ni Terry na wala siyang ganoong prestihiyo. Bago maunawaan ang sitwasyon, hindi naglakas loob si Terry na saktan si Alexander. Pagkatapos, hindi pinansin ni Terry ang paghingi ng tulong mula kina Ryan at Andrew. Tumayo si Terry, at mapakumbaba siyang ngumiti. Alexander, after thinking about it, we don't have a deep grudge. Noong araw na iyon, nag-request ako kay Valerie na samahan ako dahil hindi ko alam na kaibigan mo siya. It happens to be a good opportunity para magkakilala tayo. I want to assure you na hindi ko naguguluhin si Valerie. She will bigyan ng prioridad kung may mga angkop na pagbubukas sa aking mga proyekto sa pamumuhunan. Akala ni Terry ay nahawakan niya ng maayos ang paghingi ng tawad. Gayunpaman, tumanggo naman si Alexander. Tinatrato mo ba ako na parang tanga? Terry, mayabang ka, iniisip mo na may suporta ka ng mga pulis nang pumasok ako. Nakalimutan mo na ba yun? Alam kong gusto mong umatras ng ligtas pagkatapos makita si Daniel na umaatres sa takot. Noong araw na iyon sa parlor sa Lucas Manor, binigyan na ni Alexander ng pagkakataon si Terry. Bukod dito, binalaan ni Alexander si Terry na walang pangalawang pagkakataon. Walang kahit anong pagsusumamo ang makapagliligtas sa kanya. Walang paraan na maibibigay ni Alexander kay Terry ang madaling paraan. Kailangan mong ipakita sa akin ang iyong sinseridad kung gusto mong mabuhay. Putulin mo ang isang kamay mo, at umalis ka sa Sconvia City. Huwag mo nang ipapakita ang iyong mukha sa harap ko. Kabanata 645. I don't mind have Doyan take your life away if you're not able to comply. Adding another death under my name won't make a difference. Pagkatapos niyang magsalita ay inilipat ni Alexander ang tingin kay Ryan. Doyan, tanggalin mo siya. Hindi. Alexander, Mr. Tomas, nagkamali ako. Please spare me. Namutla ang mukha ni Ryan, at nanginginig siya sa takot. Mabilis siyang tumakas sa tabi ni Andrew at nagmakaawa. Tay, bata pa ako. Ayokong mamatay. Bilis, may iniisip ka. Sumigaw si Andrew. Alexander, maaaring hindi ang pamilyang Coleman ang pinakamaimpluwensyang pamilya, ngunit huwag mo kaming maliitin sa Sconvia City. Hindi mo magagawang pagtakpan kung patayin mo ang anak ko ng tahasan. Ngumisi si Alexander. That's my concern. You don't need to worry about it. Masyadong malayo ang mararating mo. Bago matapos ni Andrew ang kanyang pangungusap, naiinip na si Alexander, sumenya si Doyan sa isang sulyap. Humarap agad si Doyan kay Andrew. Slash! Tumama ang dragon dagger ni Alexander sa lalamunan ni Ryan. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Hawak ni Doyan ang dagger na may bahid ng dugo, at sinabi niya kay Andrew. How dare you kill my son?
Nanlaki ang mga mata ni Andrew sa galit. Napatingin si Andrew kay Ryan, na nakahiga sa tabi ng dugo. Patay na si Ryan. Nobela. Namutla ang mukha ni Andrew sa galit. Hindi kailanman inaasahan ni Andrew na magkakaroon ng katapangan si Alexander na patayin si Ryan sa tirahan ng pamilya Coleman. Gaya ng sinabi ni Diane, nagulat at nabaliw si Andrew, ngunit wala siyang magawa. Bukod dito, takot si Andrew sa kaibuturan ng kanyang puso. Siyempre, hindi lang si Andrew ang nakakaramdam ng takot. Si Belinda at Peach, na nakaupo at nagmamasid sa gilid, ay nasa matinding takot din. Matapos masaksihan si Ryan na pinatay, naramdaman ni Belinda at Peach ang instinctual urge na sumigaw. Gayunpaman, agad nilang tinakpan ang kanilang mga bibig dahil sa takot sa kanilang mga puso. Hindi man lang sila ng ahas na huminga, kahit na gumawa ng tunog. Sa halip ay tumingin sina Belinda at Peach kina Alexander at Diane na may takot sa mga mata. 3 araw na ang nakalipas, nabalitaan nilang pinugutan ng ulo ni Alexander ang isang tao at itinapon ang katawan ni Ethan sa dagat. Sinumpa nila si Alexander bilang isang brutal na thug, ngunit hindi sila nabigla sa pangyayari. Gayunpaman, iba ang mga bagay nang makita nila sa harap ng kanilang mga mata ang pagkamatay ni Ryan. Ang pagkabigla at takot sa kamatayan ay nagpasindik kina Belinda at Peach. Gayunpaman, hindi nag-abala si Alexander kina Belinda at Peach. Sinabi niya kay Andrew, "Gusto mo bang mabuhay? I can give you a chance." Ibigay ang lahat ng kayamanan ng pamilya Coleman sa pondo ng edukasyon para sa mga batang mahihirap sa kanayunan. Isa lang ang pagpipilian mo sa pagitan ng iyong kayamanan at ng iyong buhay. Sinulyapan ni Andrew ang dragon dagger sa mga kamay ni Diane. Humingi siya ng awa sa takot, "Kunin mo na lang ang pera ko. Bitawan mo ako, at ibibigay ko ang lahat ng aking kayamanan." Walang pag-aalinlangan, mabilis na kinuha ni Andrew ang kanyang telepono. Diniyal niya ang numero ng kanyang sekretarya, ipinadala ang kanyang mga tagubilin. Natatakot siya na baka magbago ang isip ni Alexander. Pagkatapos, inilipat ni Alexander ang tingin kay Terry, "Bakit ka nag-aalangan? Kailangan mo ba ng tulong ni Diane?" Agad na namutla ang mukha ni Terry, at mabilis niyang sinabi, "No, please wait. Ako mismo ang gagawa." Kabanata 646. Inihanda ni Terry ang sarili, kinuha ni Terry ang fruit knife mula sa coffee table at hiniwa ang kanyang palso. Kailangang mauna siya ng isang hakbang kay Diane kung sakaling matapos niya ang trabaho. Arg! Isang napakasakit na tili ang sumunod. Dumausdes ang dugo sa matabang braso ni Terry. Napangisi si Terry dahil sa pananakit ng ulos. "Ay! Ito ba ay nasa iyong kasiyahan?" Pawis na pawis, nanlaki ang mata ni Terry sa takot habang tinanong si Alexander. "Talo ka. Huwag kalimutan ang babala. Ayokong makita ulit ang mukha mo." Sigaw ni Alexander. Isipin na tapos na. Aalis ako kaagad, at hindi na ako muling tatantong sa Sconvia City. Nagpapasalamat si Terry na nabuhay dahil ito ay isang makitid na pagtakas. Sa pagkamatay ni Ryan, nawalan ng yaman si Andrew, at pinarusahan si Terry, wala nang dahilan si Alexander upang manatili doon. Hinatid niya si Diane para umalis doon at pagkatapos, nakahinga ng maluwag sina Terry at Andrew nang matagal na ang biyahe ni Alexander. Hindi bababasa, nakaligtas sila upang makita ang isa pang araw. "Ginoo Pearson, pinawalan ka ng braso ng batang lalaki. May balak ka bang hayaan na lang?" Pinatunog ni Andrew si Terry. Nang ibabaw ang sama ng loob sa bawat pagkatao ni Andrew. Hindi lamang pinatay ni Alexander ang kanyang anak, ngunit pinilit din niya si Andrew na ibigay ang karamihan sa kanyang mga ari-arian. Hindi sapat ang mundo para sa kanilang dalawa. Bumitaw. Diniin ni Terry ang kanyang palso gamit ang isang tuwalya bago sumisikip ang mga ngipin na nagngangalit, "Hindi. Ako si Terry Pearson, ang mukha ng katayuan at impluwensya. Hindi pa ako napahiya ng ganito. Akin na ang buhay mo, Alexander." Kahit na hindi niya inaasahan ang Alexander ngayon, ang Pearsons ay malalaking liga. Ang pamilya ay may koneksyon at kapangyarihan. At saka, nabalitaan ni Terry na may plano si Ezra Kent na ipaghiganti ang kanyang apo.
Kung sasanib puwersa si Terry sa mga Kent, hindi magiging banta si Alexander. Hindi banggitin, si Terry ay suportado ng Pearsons at Northcomers ng Clay City. Hindi magtatagal bago pagsisisihan ni Terry si Alexander na iniligtas ang kanyang buhay ngayon. Sinalubong ni Micah si Alexander sa pamamagitan ng pagtalon sa kanya sa sandaling pumasok siya sa Lucas Manor sa Fluxesy Tower. Daddy, sa wakas nakabalik ka na. Binubuli ako ni Mommy. Iginuhit niya ang balbas at bigoat ni Santa Claus sa mukha ko. Grabe ang itsura ko. Bumaba si Alexander at nakita niya ang mantsa ng pulang kolorete sa gilid ng baba at ilong ni Micah. Ang batang babae ay mukhang medyo kaibig-ibig. Halos matawa si Alexander. Bakit binigyan ni Mommy si Micah ng balbas at bigoat ni Santa Claus? Tanong ni Alexander habang nagpipigil ng tawa. Nakipagkumpetensya ako kay Mommy sa larong hopscotch. Iginuhit ni Mommy ang mukha ko tuwing natatalo ako. Ang maliit na batang babae ay nagbulalas, Daddy, kailangan mong makipagkumpetensya kay Mommy para sa akin at gumuhit sa kanyang mukha. Haha, okay. Gusto kong makita si Mommy na may balbas at bigoat din si Santa Claus. Si Alexander ay nasa stitches sa puntong ito. Inilibot ni Yulia ang kanyang mga mata kay Alexander at mayabang na sinabi, well, hindi ako makikipagkumpetensya sa iyo. Ha? Bakit hindi? Hindi maintindihan ni Alexander kung saan nanggagaling iyon. Paano kita matatalo? Ayokong magkaroon ng balbas at bigoat sa mukha. Ganon din ang ginawa mo sa anak mo, mahal. Napaluha at natawa si Alexander. Hindi. Siya ay isang bata, kaya kahit ano ay mukhang maganda sa kanya. Matanda na ako. Hindi mo kami may kukumpara pareho. Nobela. Wika ni Yulia na parang nasa kanan. Nagpalitan ng tingin sina Alexander at Micah, nalilito sa sasabihin. May punto si Yulia. Gayunpaman, parang may hindi tama. Saktong dumating si Clara sa residence. Sa halip na pumasok sa bahay, tumayo siya sa pintuan at sumigaw, pwede bang lumabas ka sandali, Alexander? Mayroon akong sasabihin sa iyo. Kabanata 647. Naisip ni Alexander na kakaiba na kailangan siyang kausapin ni Clara nang wala si Yulia. Gayunpaman, lumapit siya sa pintuan at nagtanong, ano ang problema? Itinaas ni Clara ang kanyang tingin upang salubungin siya at sinabing, may gusto sa iyo ang matalik kong kaibigan, si Yan Ice, na makipagkita sa iyo tungkol sa isang bagay. Kailangan niya ng pabor. Tumango si Alexander. Oh, kaya iyon ang tungkol sa lahat. Ipinaliwanag nito ang pangangailangan para sa isang pribadong pag-uusap. Sa pananaw ni Yulia, kakaiba para kay Clara na humiling sa kanyang bayaw na makipagkita sa ngalan ng kanyang matalik na kaibigan pa rin. Ano ang maitutulong ko? Tanong ni Alexander. Bagamat hindi masyadong mahilig si Alexander kay Yan Ai sa simula, muling nag-cruise ang kanilang landas sa Vale Tomas Hills. Noon lang niya napagtanto na sa kabila ng kanyang aloof demeanor, si Yan Ice ay malambot at skishy sa loob. Si Yan Ice ay hindi nakapagpahiram sa kanya ng anumang tulong, ngunit sinadya niya at talagang nag-aalala tungkol sa kanya. No wonder naging matalik niyang kaibigan si Clara. Natuwa si Alexander na bigyan ng pabor si Yan Ice dahil humihingi siya ng tulong sa pamamagitan ni Clara. It was no biggie since Alexander was not going out of his way. Napailing si Clara sa tanong nito. Hindi sinabi ni Yan Ice, but I know her well enough to assume it has something to do with her marriage. Ang mga Mason ay nagpatibay ng isang tradisyonal na tungkulin ng kasarian at mga pagpapahalagang patriarkal. Ginagamit ng kanyang pamilya ang kasal ni Yan Ice bilang paraan ng pagkuha ng mga mapagkukunan. Pero pinaglalaban ito ni Yan Ice. Ang sitwasyon ay umabot sa isang pagkapatas ng ilang sandali. Kaya nga hinayaan ko siyang tulungan ka sa kontrata ni Jaden, at pumayag siya sa kahilingan ni Jaden. Bagaman hindi niya nakikita si Jaden sa parehong paraan, si Jaden ay laging may nararamdaman para sa kanya. Sinabi sa akin ni Yan Ice na mas gugustuhin niyang pakasalan ng isang taong may gusto sa kanya kaysa magtiwala sa sanggol na hindi pa niya nakikilala. Saglit na nag-isip si Alexander bago sumagot, kailangan kong magkaroon ng sandali kay Yulia tungkol dito.
Tumango si Clara bilang pagsang-ayon. Pagbalik ni Alexander sa sala, tinanong siya ni Yulia kung ano ang layunin ng pagbisita ni Clara. Inulit ni Alexander ang buong kwento kay Yulia. In the end, hesitantly asked, Yulia, kukunin ko ang payo mo kung makisali ba ako sa usapin. Ang tawag mo. Hindi magiging comfortable si Yulia sa pakikialam ni Alexander sa isang kasal kung hindi iyon gagawin ng huli. Hindi ito ang kanilang lugar kung tutuusin. Ngayong ipinahayag ni Alexander na mayroon siyang boses, naantig si Yulia at gusto niyang maging maalalahanin bilang kapalit. After giving it some thought, she uttered, Yan Ice has a asterisk Turk resting face, but she's a softie underneath it all. Ang kasal ay panghabang buhay, at ito ay nauugnay sa kaligayahan ng isang babae. Kung hindi ka magtagal, dapat mo siyang tulungan. Sa pagbibigay sa kanya ni Yulia ng salita, si Alexander ay walang dahilan para tumanggi. Tumango siya at sumagot, sure. Pupunta ako at makipagkita sa kanya kay Clara para malaman kung makakatulong ako sa anumang paraan. Daddy, lalabas ka na naman. Sabay hila sa laylayan ng shirt ni Alexander, at ubiling tanong ni Micah. Binuhat siya ni Alexander at hinalikan ang chubby cheek niya. Sweetheart, kailangan ni Tita Clara ang tulong ko, pero dapat mong tapusin ang larong hopscotch kasama si Mommy. Mag-drawing tayo sa mukha ni Mommy pagbalik ko. Bulong ni Alexander sa tenga ni Micah, kinikiliti ang nakakatawang buto ng batang babae. Sige po, Daddy. Hihintayin kita sa bahay. Sige. Yan ang mabait kong babae. Pagkaraang yakapin ang maliit na babae, sinundan ni Alexander si Clara palabas ng Fluxessy Tower. Makalipas ang kalahating oras, huminto si Clara sa labas ng isang restaurant. Kabanata 648. Bago pumasok sa lugar, nakita si Yan Ice na nakaupo kasama ang isang nasa katanghaliang gulang na mag-asawa malapit sa bintana. Nabanggit ni Clara na ang mag-asawa ay mga magulang ni Yan Ice. Nakaupo sa tapat nila ang isang pandak at matambok na binata na may balat na kasing puti ng nyebe. Hindi na kailangang sabihin, ang lalaki ay dapat na magiging manugang na pinili ng pamilyang Mason para kay Yan Ice. Parang nasa ibang lugar ang isip ni Yan Ice. Paminsan-minsan ay lumilingon siya sa direksyon ng pasukan. Habang nasa daan, pinadalhan ni Clara si Yan Ice ng text message tungkol sa sakay ni Alexander. Ipinaalam ni Yan Ice kay Clara na maaaring dumiretso si Alexander sa restaurant at mag-pose bilang kanyang boyfriend. Ang plano ay upang galitin ang kadate ni Yan Ice upang siya ay bumagsak. Hindi mahalaga kay Alexander ang mga detalye dahil pumayag siyang tumulong. Bumaba siya ng sasakyan at pumunta sa restaurant. Sa restaurant, si Aline, ang ina ni Yan Ice, ay tuwang-tuwang nagsalita, tingnan mo ang balat ni Mr. Pearson, Yan Ice. Kumikinang ito. Mukhang nasa 20s na siya kahit na mahigit 30 na siya. At saka, he's running most of his family businesses despite his young age. He's an impressive young man. That's what I call a successful man. Fergus, Yanis's father, chimed in, that's right. A man of Mr. Pearson's caliber is few at malayo sa pagitan. Yan Ice, I know you're not busy today. You should have a walk around the mall and watch a movie with Mr. Pearson later para magkakilala kayo. Ang pandak at napakataba na binata ay nagpakumbaba bilang tugon sa papuri, You flatter me, Mr. and Mrs. Mason. Nagsimula lang ako sa buhay. Habang nagsasalita ay ibinaling ni Aiden ang tingin kay Yan Ice. Nakuha ni Aiden ang hot para kay Yan Ice sa sandaling pagtitig niya sa magandang mukha ni Yan Ice. Napangiwi si Yan Ice. Ang kanyang mga magulang ay nawala ang kanilang huling piraso ng dignidad sa paghahangad ng social climbing at pakikipagkaibigan sa mga tulad ng mga Pearsons. Si Aiden ay hindi malapit sa isang matagumpay na tao o isang taong may kalibre. Bagamat namamana ang hitsura, nag-aalinlangan si Yan Ice tungkol sa kakayahan ng lalaki sa pagpapatakbo ng negosyo nang hindi niya kayang pangalagaan ang sarili niyang kalusugan. Nagtanong-tanong si Yan Ice bago dumalo sa date. Ang usapan tungkol sa pamamahala ng mga negosyo ng pamilya ay isang kwento ng isda. Ang tanging hinabol ni Aiden ay mga babae sa halip na isang karera.
Hindi siya maislan sa mga babae at kumuha ng kahit sinong babae, maging sa showbiz man o sa kalye. Kung iyon ay hindi sapat, kahit na ang mga disenteng babae ay hindi makatakas mula sa kanyang mga kamay. Si Aiden ay isang ganap na misogynistic na bully. Nobela. Gayunpaman, walang nakapigil sa kanya dahil mayroon siyang pribilehiyong pasalamatan. Sa impluwensya ng mga Pearson na nakatayo sa likod ni Aiden, halos walang sinuman ang makalaban kay Aiden sa buong Earth. Kailangang itago ng mga biktima ang kanilang mga problema at paghihirap para magpatuloy sa buhay. Ang pagtitig ay napukaw lamang ni Yan Ice. Sabi niya, "Mom, Dad, I told you. I have a boyfriend." Kumunot ang noo ni Aiden at tinanong sina Fergus at Elaine, "Are you trying to play me?" Nang sasabog na si Aiden, mabilis na nagligtas sina Fergus at Elaine, "Hindi naman. Hindi kami maglalakas loob, Mr. Pearson. We know our daughter. She doesn't give any man the time of the day, so saan galing ang boyfriend niya?" Speaking of which, virgin pa si Yan Ice. Sina Fergus at Elaine ay kumandat kay Aiden habang sinasabi iyon. Kabanata 649. Ang pagbanggit na hindi nagalaw si Yan Ice ay nakita ang pag-igting sa ekspresyon ni Aiden. Tumingin si Aiden kay Yan Ice nang may malalaswang mata. Si Elaine ang nag-lecture kay Yan Ice, "Tumigil ka nga sa mga kwentuhan, o matatalo kita Yan Ice. Maswerte ka na mahal ka ni Mr. Pearson. It's your honor. Plus, what boyfriend are you talking about? He has nothing on Mr. Pearson." Nagkataong pumasok si Alexander sa restaurant. "Nandito ang boyfriend ko." Si Yan Ice, na kanina pa wala sa isip, ay napatayo sa kinauupuan at tinungo si Alexander. Napatingin ang tatlo. Sa pagtatangkang guluhin sila, lumapit si Yan Ice kay Alexander at mahigpit na kumapit sa braso ni Alexander. Tumawa silang naglakad pabalik sa mesa. Si Yan Ice ay hindi ang kanyang karaniwang aloof self. Bumagsak ang mukha ni na Fergus at Elaine. Nagkaroon ng kasintahan ang kanilang anak na babae sa likuran nila. At saka, sinabihan pa niya ang lalaki na pumunta sa pagkikita nila ni Aiden. Nobela. Sinusubukan ba niyang mapasailalim sa balat ni Aiden? Si Aiden ay ipinanganak sa pribilehiyo at kapangyarihan. Siya ay hindi isa na kumuha ng kahihiyan na nakaupo. Gaya ng inaasahan, napatili ang ngiti sa mukha ni Aiden habang nangyayari ang lahat. Hinayla ni Yan Ice si Alexander sa mesa at masayang ipinakilala, "Mom, Dad, Mr. Pearson, this is my boyfriend, Alexander Tomas." Sinulyapan ni Aiden si Alexander bagong inisyon sina Fergus at Elaine. "Sigurado ka bang hindi mo ako pinaglalaroan?" Kalokohan ang usapan tungkol sa pagiging virgin niya. Dinala pa niya ang boyfriend niya dito. Ang lakas ng loob ng pamilyang Mason para gawin akong tanga. I expect an explanation. Otherwise, you can be ready to face my puot. Si Elaine at Fergus ay naging kasing puti ng isang shit. Sinabi ni Fergus, "Mr. Pearson, ipinapangako kong hindi ka namin nilero. We have never met this man before, and we will not approve of him as Yanis's boyfriend." Bago pa makapagsalita si Aiden, lumingon si Fergus kay Alexander at sumigaw, "So ikaw si Alexander. Wala pa akong narinig tungkol sa pamilyang Tomas sa Scanvia. Ang isang walang katulad mo ay hindi karapat-dapat sa aking anak. May chance ka nang mawala ngayon bago pa ako mawala ng pasensya sa'yo." Nakiisa si Elaine sa pamumuna. "Scram! Makakabili ka pa ng mahigit $2,000 para sa mga damit mo. Sino ka para tumabi kay Yan Ice? Kilala mo ba kung sino ang lalaking nasa harapan natin?" Habang nagsasalita ay tinuro ni Elaine si Aiden. Siya si Aiden, ang panganay ng pamilya Pearson. Ang kanyang ama ay may permanenteng upuan sa North Commerce. "We have decided na si Mr. Pearson ang magiging manugang natin. What do you have over him?" "Oh, ang mga Pearsons." Si Alexander ay sinadya lamang na naruroon upang gumanap ng isang bahagi, ngunit ang pagbanggit sa pamilyang Pearson ay nakakuha ng kanyang interes. Anong coincidence? Pumasok si Aiden sa larawan pagkatapos na wala si Terry. Ang mga Pearsons ay tila nasaan man siya pumunta. Nang makitang narinig na ni Alexander ang tungkol sa mga Pearsons,
Masiglang na sabi ni Aiden, tama. Miyembro ako ng pamilya Pearson at ang kahalili ng pamilya sa Clay. Kabanata 650. Ang impluwensya ng mga Pearsons ay umaabot sa buong Earth. Maging matalino ka at umalis ka na. Huwag mo nang makikita pa si Yan Ice. Kung hindi, emph. Tinapos ni Aiden ang kanyang mga pangungusap sa pamamagitan ng mga nguso bilang pagbabanta. Isang ngiti ang pinakawalan ni Yan Ice. Ang tanging maipagyayabang ni Aiden ay ang kanyang pamilya kay Clay na parang mahalaga. Baka mag-isip si Alexander kung si Aiden ang kapalit ng mga Pearson sa Scanvia. Gayunpaman, kabilang si Aiden sa pinalawak na pamilya ni Clay. Ang pinakamaraming gustong gawin ni Aiden para sa kanya ay ang kanyang ama na may posisyon sa North Commerce. Kahit si Max, ang tagapagmana ng pamilya Kent ay hindi kayang takutin si Alexander. Baka ng mga Kent ang pinalawak na pamilya ng mga Pearsons na tumakbo para sa kanila pera. Si Aiden, isang kahalili lamang ng pamilya ng sangay ng Pearson, ay nasa ibabaw ng kanyang ulo upang hamunin at magmayabang sa presensya ni Alexander. Habang nawawala sa pag-iisip si Yan Ice, sabi ni Alexander kay Aiden. Ano ang relasyon mo ni Terry Pearson? Mayabang na sagot ni Aiden, si Terry ang aking ama. Siya ay isang miyembro ng North Commerce. Malamig na napangiti si Alexander. Since Terry is your dad, I should let you know that even your dad bows and scrapes at me. Sino ka para ipagyabang at ipagyabang ako? Ang lahat ng naruroon ay natulala. Nagtagal bago narehistro ang buong bagay sa ulo ni Fergus at Elaine. Sumigaw si Fergus, Alexander. Sino ka sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kay Mr. Pearson. Sa takot, kinaladkad ni Elaine si Yan Ice papunta sa kanya at kinakabahang sinabi, Yan Ice, you should cut ties with this arrogant man. He's no good for you. Humagalpak ng tawa si Aiden. Hahaha. Are you kidding me? Yung dad ko yumuko at kinukulit ka. Ang pananalita mo na iyan ay maaring magbuwis ng buhay mo. Bakas ng kasamaan ng mga mata ni Aiden. Binabay ako ng buhay ko. Tumawa si Alexander. Ikaw at ang iyong pamilya na magkasama ay walang kinalaman sa akin. Aiden, may minuto ka pang umalis sa restaurant. Hindi ka na dapat lalapit kay Yan Ice kahit kailan. I can make you if you don't leave on your own accord. How dare you? Nagbabanta si Aiden sa galit. Hihilingin ko ang iyong ulo sa isang pinggan sa sandaling ipatong mo ang iyong mga kamay sa akin. Nasiyahan siya sa isang kaugnayang pagpapalaki dahil sa kanyang mga Pearson sa Clay City, at ang kanyang ama na may hawak na isang post sa North Commerce. Halos magagawa niya ang anumang gusto niya kay North, at walang sinuman ang magsasabi tungkol dito. Gayunpaman, walang sinuman ang may lakas ng loob na nakawin ang babaeng pinagmamasdan ni Aiden. Sinubukan pang itaboy ng parehong talunan si Aiden. Malamang, hindi banta sa kanya ang kanyang ama at ang pamilyang Pearson. D** man ito. F** sick. Ang lakas ng loob. Anong pumipigil sa akin? Nakataas ang isang kilay, nagpakawalas si Alexander ng panunuya. Si Terry ay hindi isang hamon para kay Alexander, kaya malamang na ang anak ni Terry ay isang larong pambata. Ang Pearsons at North Commerce ay hindi bukod sa pagbanggit. Baka sirain sila ni Alexander sa isang pitik ng daliri kung magagalit sila sa kanya. Kabanata 651. Sa loob ng isang kisap mata, ipinikit ni Alexander ang distansya at inalis ang gwapong si Aiden mula sa sopa. Ano ba? Bitawan mo ako. Hindi inaasahan ni Aiden na ganito kalakas si Alexander. Ako ang tagapagmana ng pamilya Pearson. Hipiuhan mo ako at patayin ko ang buong pamilya mo. Alexander, ibaba mo kaagad si Mr. Pearson. Kung sasaktan mo siya, lalabanan kita, sabi ni Fergus. Pinipilit niyang i-cozy up kay Aiden. Gagawin mo. Binitawan ni Alexander si Aiden. Pinapante siya ni Yan Ice dito para takutin si Aiden na isuko siya. He figured he should go all out to make sure na iiwasan ni Aiden si Yan Ice na parang salot. Know your place, Alexander, panunuya ni Aiden habang inaakala niyang gumana ang pananakot niya.
Lumuhad ka at humingi ng tawad at baka mapatawad lang kita. Kung hindi, hindi ka na mabubuhay sa ibang araw. Nobela. Highly doubt that, Aiden. Sinampal tuloy ni Alexander ang mapurol na mukha ni Aiden. Tinatakpan ng tatak ng kamay sa kanyang mukha, sumigaw si Aiden, "How dare you?" Parehong nabibigla sina Fergus at Elaine. Nakahanap ang kanilang anak na babae ng isang walang galang na lalaki. "He can kill you and get away with it, Aiden," malamig na sabi ni Alexander. Ang pananakot na tono na ginamit ni Alexander ay nagpang-inig kay Aiden sa kanyang boto ngunit naglagay siya ng isang matapang na harapan. "Ang tatay ko ay si Terry Pearson, isang board member ng North Commerce. Siya ang magpapatalo sa iyo. Sure. Run back to your daddy. Let's see if he will give his hands on me." Nagulat ang lahat habang iniisip kung sino nga ba si Alexander at bakit natatakot si Terry sa kanya. Kabanata 652. Iginala ni Aiden ang kanyang mga mata, sa pag-aakalang si Alexander ay nanloloko. Kilala niya ang lahat ng mga prestihiyosong pamilya sa North at walang nagdala ng apelyido, Tomas. "You asked for it, Alexander. I'll call my dad now." Inilabas ni Aiden ang phone niya at tumawag. "Dad, I'm in Sconvia City with the Masons. But I ran into a prick here who slapped me and said he could get away with it. Go put him in his place, Dad." Si Terry ay nasa ospital na ginagamot ang kanyang kaliwang braso. He had enough on his plate. Naiinip na sumigaw siya, "Sino ang bastos na yan? Ipapagawa ko sa kanya ang halaga." Ang kanyang pangalan ay Alexander Tomas. Pakiusap. "Ano?" Bulalas ni Terry. Ang pangalan, Alexander Tomas, ay parang kryptonite sa kanyang presensya. Nobela. Bagamat gustong-gusto ni Terry na makaganti kay Alexander, hindi pa ngayon ang oras. Kailangan muna niya ng perpektong plano. "Why on earth would you cross Mr. Tomas?" Saway ni Terry sa anak. "Humingi ka ng tawad ngayon o kahit hindi ko magagarantiya ang kaligtasan mo." "Ano? Mr. Tomas, lang ba ang tawag ng kanyang ama kay Alexander? Si Alexander ba ay isang kilalang tao na kahit ang kanyang ama ay kailangang gumamit ng isang magalang na termino ng address?" Anong sabi ni Terry? Walang pakialam na tanong ni Alexander. Bago pa makapagsalita si Aiden, mas pinalala ni Fergus at Elaine ang mga pangyayari. "Oh, Alexander. Ang yabang mo ay ang kamatayan mo." Kabanata 653. "Mercy, Mr. Tomas. I swear to stay away from yan eyes. Please spare me." Hindi makapaniwala sina Fergus at Elaine sa kanilang nakita. Ang tagapagmana ng pamilya Pearson ay nagmakaawa lang sa kanyang buhay sa harap ng isang estranghero. Ano ang biglaang pangyayaring ito? "Mawala." Utos ni Alexander. "At huwag mong kalimutan ang sinabi mo sa akin ngayon." "Opo, Ginoo." Umalis si Aiden sa restaurant. Noon lang siya nakahinga ng maluwag. "Wow, Mr. Tomas. I didn't expect to run into someone famous like you," bulong ni Fergus sa sarili kay Alexander. "Saang prestihiyosong pamilya ka galing?" "Wala." Binigyan niya ng mapang-asar na tingin ang mag-asawa. Iniwasan nina Fergus at Elaine ang nag-aakusa na tingin ni Alexander. "Oh, would you look at us? We almost misunderstood this fine gentleman. And moments ago, we were trying to separate them. You know what? We should go. We wouldn't want to impose on their date." Gulat na tumango si Fergus. Nobela. Kung tutuusin, mas natuwa pa siya dahil may nililigawan ang kanyang anak na mas makapangyarihan kaysa kay Aiden. Pagkaalis ng kanyang mga magulang, nagpasalamat si Yan Ice kay Alexander. "I-01, Alexander. Don't mention it. I will leave now. Hinihintay ako ni Clara sa labas. Pwede ba akong sumama sa'yo para kausapin siya?" Habang papunta sila sa parking lot, isang naghisteryosong Clara ang tumawag. Alexander, may nangyari kay Micah. Kabanata 654. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Alexander. Bahagya siyang nakarating sa Sconvia City at patuloy na nangyayari ang masasamang bagay. Una, ito ay ang aksidenteng kinasangkutan ni Yulia,
Ang salarin kung saan binawian ng buhay. At ngayon, turn na ni Micah. Alinmang paraan, kinailangan ni Alexander na iligtas si Micah. Sinabi ng kasambahay sa Fluxesi Tower na tumawid si Micah sa rehas noong naglalaro siya sa ikalawang palapag. Nahulog siya sa isang damuhan at dinala sa ospital, sagot ni Clara. Sa ospital, ngayon na. Utos ni Alexander. Sa kanyang pagpunta doon, halos makumpirma ni Alexander na ang lahat ay pinag-isipan. Nobela. Ang parehong aksidente ay hindi pumatay kay Yulia o Micah, kaya hindi ito kagagawan ng kanyang mga kaaway. Pero sino pa ba? Ano ang hinahabol nila? Isang tanong na pilit na hinanap ni Alexander ang sagot. Makalipas ang halos 10 minuto, nakarating na sila sa entrance ng Skanvia General Hospital. Tumalon si Alexander mula sa sasakyan at pumunta sa ward ni Micah. May kausap si Yulia na doktor. Yulia, kamusta si Micah? Tanong ni Alexander. Maingat niyang tiningnan ang natutulog na Micah. Maliban sa kanilang gasgas, maayos naman siya. Isang alon ng ginhawa ang dumaan sa kanya. Nang makita ni Yulia si Alexander ay agad itong yamakap sa kanya na parang nakakita lang ng lifeline. I'm sorry, Alexander. Inalis ko ang tingin ko kay Micah saglit at, ikaw ay dapat ang ama ng pasyente, sabi ng doktor. Kabanata 655 Safe Haven. Sa kabutihang palad, ang iyong anak na babae ay damapo sa isang malambot na bagay. Siya ay nagdusa mula sa pagkabigla ngunit walang anumang pahinga ang hindi gumagaling. Gayunpaman, bilang isang doktor, mariing ipinapayo ko sa iyo na bantayan ang iyong anak sa lahat ng oras. Maaaring ito ay mas masahol pa dito. Dali noted, Doktor. Tumango si Alexander. Sisiguraduhin naming bibigyan namin siya ng higit na atensyon. Yulia, gagawin ko ang lahat para protektahan kayo ni Micah. Nilingon ni Alexander ang asawa at inaliw ito. Iyan ang mga salitang kailangang marinig ni Yulia. Matapos ang gulat, ang kawalan ng katiyakan na naranasan niya ngayon, ang mga braso ni Alexander ay parang isang ligtas na kanlungan. Lingid sa kaalaman ni Yulia, isang mamamatay tao ang bumungad sa mga mata ni Alexander. Manghuhuli siya ng mga nang-ahas na saktan ang kanyang pamilya. Samantala, tuwang-tuwa sina Clara at Ivan nang marinig na maayos na si Micah. Ang boses sa paligid ang nagpagising kay Micah. Daddy, Mommy, Emlina Hospital. Oo, ikaw nga. Kinarga ni Alexander si Micah. Naku, naalala ko na. Naglalaro ako sa balcony. Tapos, nahulog ako. Naalala mo ba kung paano ka nahulog? Umiling si Micah. Nasaktan ka ba sa isang lugar? Hindi naman po, Daddy. Sinuri muli ni Alexander ang katawan ni Micah bago bumalik sa Fluxesi Tower. Sinabihan niya si Yulia na umidlip kasama si Micah habang nananatili ito sa sala. Dayan, I need some bodyguards for Yulia and Micah. Someone's trying to hurt them. Tumawag si Alexander. Opo, Ginoo. Pagkatapos ng tawag, umatras si Alexander sa kanyang pag-iisip. Siya ay sapat na malakas upang palayasin ang lahat ng panganib ngunit sayang, hindi niya kayang manatili sa kanyang pamilya sa lahat ng oras. Novel Bean. Kabanata 656. Halos mandatory na ang ilang bodyguard sa paligid ni Yulia at Micah. Tinutukan sila ng salarin nang wala siya. Na nangangahulugan lamang na alam ng mastermind ang kanyang itinerary. Nobela. Kailangang manatiling aktibo si Alexander. Samantala, humihigop ng tsa si Shane sa kanyang mansyon. Isang excited na boses ang lumabas sa pinto. Tatay. Pumasok si Jeffrey. Magkatugma sina Micah at Phaedra. Ang mga posibilidad ay talagang pabor sa amin. Sa sobrang tuwa ni Shane, tumayo siya. Hindi kaya ni Yulia pero kaya ng anak niya. Uunlad ang pamilya natin ngayon. Pero Dad, sinubukan ni Jeffrey na pigilin ang mga inaasahan ng kanyang ama. Napakalakas ni Alexander. Remember how he bypassed security and entered the cemetery then? Targeting Micah might be. Putol ni Shane. He is strong but he is still a human. He can't stop bullets now, diba? But just to be safe, we will have more security guards. We will subdue Alexander first. I see.
I will arrange for it now. Nang umalis si Jeffrey para hawakan ang kanyang atas, bumulong si Shane sa kanyang sarili, "Oh, Phaedra, ang pag-iwas sa iyong tungkulin ay humadlang sa aming paglaki sa loob ng higit sa 20 taon. At ngayon, ang iyong apo ay isasakripisyo upang malunasan ang pagkakamaling ito. Sa kanya, hindi ba?" Sa mga sumunod na araw, pinananatili ni Alexander ang kanyang pamilya. Di nagtagal, araw na ng MMA fight. "Daddy," sabi ni Tita Clara, magsisimula na ang MMA fight. "Can I go?" tanong ni Micah. Kabanata 657. "Oo naman. Ihahatid na kita doon." Hindi kailanman makatanggi si Alexander sa kanyang anak. "Ay! Ikaw ang pinakamahusay, tatay. Pupunta ako at hahanapin si Tita Clara ngayon." Novel Bean. "Dahan-dahan lang, Micah. Sasama ako," sabi ni Yulia. Pero hinayla ni Alexander si Yulia pabalik sa bewang niya. "Relax. Nakita ko si Clara na papunta dito. Makikita siya ni Micah kapag nasa pintuan na si Micah." "Sige." Nakahinga ng maluwag si Yulia. Masyado siyang tense nitong mga nakaraang araw, pagkatapos ng nangyari noong nakaraan. "Mabango ka ngayon, mahal." Nagbigay ng makahulugang papuri si Alexander. "Itigil mo yan." Tutol naman si Yulia, ngunit hindi niya maitatanggi na nasiyahan siya sa papuri na iyon. Sumandal siya at hinalikan si Alexander. Habang nakakulong sila sa kanilang dila sa dila na pagkilos, lumitaw ang boses ni Micah. And judged from the increasing clarity of it, tumatakbo si Micah papunta sa kanila. "Daddy, Mommy, andito na po si Tita Clara. Can we go now?" Dahil alam niyang paparating na sina Clara at Micah, sinubukang itulak ni Yulia si Alexander. Pero syempre, hindi bagay sa matipunong katawan ni Alexander ang isang maliit na babaeng katulad niya. Siya ay naging galit na galit habang lumilipas ang panahon. Ayaw niyang makita siya ng mga ito sa ganitong nakakahiyang estado. "Alexander." Bago pa kagatin ni Yulia ang dila ni Alexander dahil sa frustration ay binitawan na siya ni Alexander. Galit na titig ang ibinato nito sa kanya. "Mommy, nagalit na naman ba si Daddy?" Inosenteng tanong ni Micah. "Oo, binubuli ako ni Daddy. Parusahan mo na si Daddy." Naisip ni Yulia na makukuha niya ang suporta ng kanyang anak. Gayunpaman, sagot ni Micah, "Pero si Daddy ang pinakamagandang daddy sa mundo. Bakit kanya binubuli?" Napapaot lang si Yulia. Kahit ang kanyang anak na babae ay wala sa kanyang tabi. Hindi yun makatarungan. At pagkatapos, pumunta silang lahat sa Skanvia Sports Center. Kabanata 658. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa destinasyon. Sa labas ng sports center, may mga poster para sa bawat kalahok ng MMA tournament, kabilang ang isang mersenaryo na minsang lumaban sa isang digmaan, at ang cage overlord na naghari sa underground fighting scene. "Alexander, you said this tournament was beneath you. Nagsisisi ka ba ngayon after seeing these posters?" Tanong ni Clara na may pagkamayabang. Nobela. Gayunpaman, si Micah ay hindi nakatiis sa provocation. She retorted, "Syempre, hindi, Tita Clara. Walang kahirap-hirap na kayang talunin ni Daddy ang mga taong ito. Tama ba, Daddy?" "Syempre." Napaangat ng ulo si Alexander. "Kaya ko pang talunin silang lahat ng sabay-sabay. May super daddy ako." Yaya ni Micah. Pagkatapos ay hinalikan niya si Alexander sa pisngi. Napaikot lang ng mata si Clara. Nang makita ang payat na frame ni Alexander, lubos siyang nag-alinlangan na kaya niyang sumuntok, lalo pat harapin ang lahat ng veteranong manlalaban dito. "Cocky, hindi ba?" May lumabas na boses. Ang may-ari nito ay walang iba kundi si Jaden, na kasama ni Amanda. "Gawin mo ang iyong mga salita, Jaden. Kahit na si Lolo ay kailangang magpakita ng paggalang kay Mr. Tomas dito." Lumapit si Amanda sa pagtatanggol ni Alexander. Siya, para sa isa, ay ayaw tumawid kay Alexander dahil alam niya kung ano kaya ni Alexander. "Huwag mo nang iyangat ang matandang iyon. Ginawa lang niya iyon para masiguro ang profitability ng kanyang business project. Makakaraos pa rin ang negosyo ng pamilya natin kahit na ang proyektong iyon ay axed ngayon." Tinignan ni Jaden si Alexander ng masama.
May beef siya kay Alexander. Noong araw na iyon, hindi lang si Yan Ice ang nawala sa kanya, nakatanggap din siya ng sampal mula kay Alexander. Walang paraan na hahayaan ito ni Jaden na dumausdas. Kabanata 659. Huwag mo munang unahan, Alexander. May kilala akong contestant na isang legendary figure sa military. Sa tingin mo, hanggang kailan ka makakatagal bago siya? Pagmamalaki ni Jaden. Isang maalamat na figure sa militar. Ano ang kanyang pangalan? Naintriga si Alexander. Milton Wintringham, narinig mo na ba siya? Isang nakakalokong ngisi si Jaden. Milton Wintringham. Halos tumawa si Alexander. Sino ang maglalarawan sa nasasakupan ni Philbert bilang isang legendary figure? Natatakot ngayon. Panunuya ni Jaden. Bakit hindi mo alamin kung sino ang natatakot sa kanino? Maging si Philbert ay kailangang maging maingat kay Alexander, lalo na si Milton. Naging balisa si Clara. Alexander, enough bluffing. Ayaw naming mapasama ang isang tao. In fact, dinala ni Clara si Alexander dito para magpakumbaba. Hindi niya gusto kung gaano siya sobrang kumpiyansa sa lahat ng oras at gusto lang niyang matuto siya ng kahinhinan. I will relay what you said to Milton verbatim then. Pumasok na si Jaden sa sports center. Nobela. Sa kabilang banda, nanatili si Amanda at humingi ng tawad kay Alexander. Patawarin mo na si Jaden, Mr. Tomas. May ugali siya. Huwag kang mag-alala. Wala itong kinalaman sa iyo. Nagkibit balikat si Alexander. Si Jaden ang nagsimula, hindi si Amanda. Daddy, papasok na lahat. Pasok na rin tayo, sabi ni Micah. Lahat tama. Manood tayo ng tournament. Nabili na ni Clara ang mga tiket para sa kanila. Nakaupo sila sa mga front row. Hindi naman gaanong nalalayo sina Jaden at Amanda sa kaliwa nila. Pagkalipas ng 5 minuto, isang septuagenarian, masigla pa rin, ang lumitaw sa fighting ring. Kabanata 660 nagpakita ang mga contestant. Magandang hapon. Sabi ng matanda. Dave Miller, ang Pangulo ng North Martial Art Union. Ibinabalita ko na ang Biennial North MMA Tournament ay magsisimula na ngayon. Upang gawing mas kapana-panabik ang kapaligiran, nag-imbite kami ng ilang veterano na sumama sa amin. Pakiusap, isang round of applause para sa kanila. At pagkatapos, 3 lalaki ang pumasok sa fighting ring. Ang una ay walang pang-itaas. Maskulado siya at mukhang nasa 30s na. Ang pangalawa ay matangkad at ang huli ay may itim na hood. Alam kong karamihan sa inyo ay kilala na sila. Para sa mga hindi pa nakakaalam, hayaan mo akong magpakilala, itinuro ni Dave ang unang lalaki. Ito si Connor, ang dating kampyon. Tignan natin kung kaya niyang ipagtanggol ang kanyang titulo ngayong taon. At ito ang maalamat na figure sa militar, si G. Milton Wintringham. At ang huli ay may moniker, Cage Overlord. Salubungin natin si Light Thompson. Nang ipakilala ni Dave si Light sa audience, hindi man lang nag-abalang ngumiti si Light. Sa halip, tinitigan niya ang karamihan ng tao gamit ang isang pares ng nakamamatay na mga mata, na ipinaalam ang kanyang puot. So he's the god of boxing. Para siyang pulbasan sa isang suntok. Alam mo kung bakit siya tinawag na Cage Overlord. Dahil sa underground fighting scene, ang mga tao ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan sa isang hola. At nakapatay siya ng daan-daan. Nagsimulang magchismisan ang lahat. Alexander, don't fight please. Cage Overlord sounds like a murderer to me. I just want to give you a humble pie. Don't want you to get hurt, pakiusap ni Clara.